mainit na balita ngayong tanghali. Presyo ng bigas sa merkado nagsisimula na umanong bumaba ayon sa grupo ng rice retailers. Pagpapatupad ng fishing ban, pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kontra overfishing. China, dapat umano ang pagbayari ng Pilipinas dahil sa pagkasira ng coral reef sa may West Philippine Sea. Paghahain ang reklamo laban sa China, inirekomenda ng Department of Justice. At Ukrainian President Volodymyr Zelensky nanawagan ng suporta sa world leaders upang matigil na ang Russian invasion. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 20, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Triple ang kailangang budget ng National Food Authority para mabili nito ang kahit man lamang 10% ng aanihing palay ng mga lokal na magsasaka. Samantala, binabalangkas na ng NFA ang bagong gabay nito sa pagbili ng palay kasunod ng pagtataas ng alok nitong presyo sa mga magsasaka. Narito ang report ni Ray Pelayo. Mas malaking pondo ang kailangan ngayon ng National Food Authority o NFA para makabili ng malaking bahagi ng magiging ani ng mga lokal na magsasaka. Sa pagtaya ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mahigit sa 10 milyong metriko tonelada ng palay ang magiging produksyon simula Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Pero ang mabibili lamang ng NFA sa 8.5 billion pesos na pondo nito ay nasa 3% lamang. Lumiit yung mabibili nila pero sa tingin namin mas effective yun. At least may mabili sila kaysa wala silang mabili. Ayon sa SINAG, kailangan umabot sa 10% ang mabili ng ahensya para makaimpluwensya ito sa presyo sa merkado. Ibig sabihin na aabot sa 25 billion pesos ang kailangan nitong pondo. Tinaasan ng NFA Council ang alok na presyo ng NFA sa 23 pesos kada kilo na tuyong palay mula sa 19 pesos. Mukhang hindi ito maka-effect dun sa pag-influenza ng pagtaas na presyo sa 23. So, ibig sabihin, hindi makaka-influensya yung NFA dun sa pagtaas ng presyo sa 23 pesos. Ayon sa SINAG, dapat ay luwagan din ng NFA ang pagbili ng palay sa mga magsasaka para maengganyo ang mga ito na sa kanila magbenta ng ani nitong palay. Ang problema kasi hindi ganun ka-efficient ang NFA. Bumibili rin sila sa mga traders or hindi direkta sa mga magsasaka. Kung magdedirekta sila sa magsasaka, dapat kasang hawak nila doon sa pagbili doon sa area. Binabalangkas na nila ngayon ang guidelines o gabay sa pamimili ng palay kaugnay sa bago nitong buying price. Makakatulong nila ito sa mga magsasaka para mapataas ang kanilang kita ngayong panahon ng anihan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang balak ang ilang magsasaka sa Central Luzon na ibenta sa National Food Authority ang kanilang aanihing palay kahit pa tinaasan na ng 3 piso ng pamahalaan ang buying price ng NFA. Ang detalye sa report ni Nestor Torres. Ipinagpauna ng ilang magsasaka sa gitnang Luzon na hindi nila ibebenta ang aani nilang palay sa National Food Authority ngayong harvest season. Ayon kay Mang Rufino, magsasaka sa Nueva Ecija, kahit dinagdagan pa ng 3 piso ng NFA ang kuha nito sa sariwa at yung palay, mas pipiliin pa rin nila na ibenta sa mga trader ang kanilang ani dahil mas mahal itong binibili sa kanila, lalo na't kung magandang klase. Doon sa 23 per kilo, kung sa dry yun, malayo pa rin yung diferensya compare sa traders. Kasi ang traders kumukuha hanggang hanggang 27. So, ang laking diferensya. Ngayon sa sariwa naman, yung mga traders kumukuha sila hanggang 22. Sariwa pa lang yun, ha?
Marami din umano sa mga magsasaka ay nakakontrata na sa mga trader kung kanino sila umuutang ng farm inputs o puhunan para makapagsaka. Kung bibigyan umano sila ng puhunan ng pamahalaan at papantayan o tataasan pa ang presyo ng mga trader, baka sakaling maibenta nila ito sa NFA. Pero ngayon, hindi nila ito magagawa. Lamang pa rin yung traders kasi oras na matapos yung pinimbang, on the spot yung payment na ibibigay na nila. So, tingin ko pwede yan kung paparehas yung government, o mas maganda sana kung mas mataas pa yung government. Kami naman sana ay nasusubaybayan ng gobyerno para pagka umaanin na kami, may pagbebentahan na kami. Sana ganon na makatatapat sa presyo ng mga traders. Opo. Ngayon, kanya naman kami nakagbebenta sa mga traders, doon din kami nakakahiram ng puhunan. Marami pong mga magsasaka na nakakahiram ng puhunan sa mga traders. Kanya yung mga traders, yung kung ano yung sabihin nilang presyo na halaga ng palay namin, sila din ang kumukuha para kami naman makabayad din sa mga traders. Isa pa sa dahilan kaya ayaw ibenta ng ilang magsasaka ang kanilang palay sa NFA ay dahil kailangan pa nila itong ibiyahe sa NFA. Anila, mauuwi lang sa krudo ang kita nila sa palay. Kung dadalhin pa sa kanila, mahirapan ako sa diesel, mahal ng diesel. Sa ano naman po, bilang babag-arik lang sa second hand, lalo mahal. Wala na pumasok para sa akin. Marami na sa mga magsasaka sa Nueva Ecija ang nagsisimula ng umani. Bandang Oktubre naman ang kasagsagan ng anihan sa Bulacan at Pampanga. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matutupad niya ang ipinangakong 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ngunit sa ngayon, kailangan umano muna niyang ayusin ang problema sa rice production at iba pang issue. Sinabi ng Pangulo na oras na maging normal na ang lahat. Kasunod na nito ang pagbaba ng presyo ng bigas. So, pagka naging mas normal na ang sitwasyon, malaking pag-asa talaga natin na ibababa natin ang presyo. Nagsisimula nang bumaba ang presyo ng bigas sa merkado ayon sa isang grupo ng mga rice retailer. Anila, posibleng may mabili na ring bigas na mas mababa pa sa 40 pesos per kilo kapag nagsimula na ang kasagsagan ng anihan ng palay. Mula sa Quezon City, ang detalye ay ihahatid ni Ray Pelayo live. Ray, nasa mga magkano na ba yung ibinaba ng presyo ng bigas? Ayon sa spokesperson ng Grain Retailers Confederation of the Philippines o GRECO na si Orly Manantag, may mga nagbebenta na ngayon ng 40 pesos kada kilo o mas mababa pa sa itinap ng price cap ng gobyerno na 41 pesos. Ito anya ay dahil na rin sa pag-uumpisa ng anihan ng palay sa bansa at nasa 3 piso kada kilo na yung nabawas sa kanilang mga nakukuhang supply sa ngayon. Pero mas bababa pa niya ito kapag dumami pa ang mga inaning palay. Magiging batayan na rin nila ngayon ng magiging presyo ng bigas, ang alok na presyo ng National Food Authority na 23 pesos kada kilo. Narito ang bahagi ng ating panayam kay Orly Manantag, ang National Spokesperson ng GRECO. Kung 23 yung palay, sa NFA yan, at mabibili ng halimbawa ng 23.50 o 24 ng millers, tingin ko baka sa market yan, mga 36, 37, 38, pataas na yan. So nakikita ko, magiging maganda naman, di ba? Napapanahon na rin niya na alisin na ang price cap sa bigas para hindi na madagdagan ang kanilang lugi. Mabota niya sa 80% naman yung ng kanilang mga miyembro ang nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan. Sa nakikita namin, positive siya kasi dahil kung hindi ito nalagyan ng EO39, marahil talaga sumipa ng todo yung presyo. So, syempre, aantayin natin yung market forces kagaya ng harvest time para bumaba. Pero syempre, ang downside lang nito, nabigla yung mga retailers, biglang nailagay doon sa
sa price cap. Ayon naman sa DSWD, mahigit sa kalahati na ang kanilang nabibigyan ng ayuda sa target nitong benepisyaryo na mga retailer na abot sa 7,000. Magtutuloy-tuloy ito hanggang sa katapusan ng buwan. Aga? Ray, itong pagbaba ng presyo ng bigas, mararamdaman ba ito ng buong bansa o meron lang selected region ang makikinabang dito sa pagbaba ng bigas? At hanggang kailan yung inaasahan nating tatagal itong pagbaba ng presyo ng bigas, Ray? Aga, sinasabi ng mga grupo na nakaugnay sa sektor ng agrikultura ay posible na mas maramdaman ito ng publiko, ng mga consumer pagsapit ng buwan ng Oktubre dahil ito yung pinaka-peak ng harvest season o yung panahon ng anihan ng palay sa bansa, lalo na doon sa mga lugar na tinatawag natin na maraming nakatanim like sa Nueva Ecija na siyang rice granary ng bansa. Aga? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Posible magpatupad ng fishing ban si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang solusyonan ang overfishing at proteksyon sa mga lugar na pangisdaan. Ayon kay PBBM, dapat bigyan ng panahon ang mga isda na makapagpalaki at makapagparami pa. Patuloy din ang pagtulong ng pamahalaan sa mga mangingisda upang hindi naman masayang ang kanilang mga huli. May mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Bukod pa doon ay yung sa cold storage na ating ginagawa. Dahil ang spoilage natin ngayon ay hanggang 30% ang nasisira doon sa isdang nahuli natin. Dahil walang nabubulok. Doon naman sa mga maliliit na bagsakan ay magbibigay tayo ng gawaan ng yelo. Magiging malaking kabawasan sa produksyon ng isda sa bansa ang pagkasira ng dalawang bahura na nasa teritoryong sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ayon sa isang marine scientist. Malaki rin ang posibilidad na hindi na muling tumubo ang mga nasirang corals. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Hindi lamang ang mga isda at iba pang organismo na umaasa sa mga nasirang bahura sa Rizal o Iroquois Reef at Escoda o Sabina Shoal ang labis na maaapektuhan. Para sa marine scientist na si Giovanni De Jesus, maging ang mga Pilipino na dito umaasa ng supply ng isda ay labis na mapipinsala. Kumbaga parang domino effect, mawawala ng tirahan yung mga isda, tapos hindi lang isda, ibang organisms, kumbaga paakyat yan hanggang mawala din yung, syempre mawawala ng pagkain yung mga mas malalaking isda hanggang sa nagko-collapse ngayon. Ang Iroquois Reef at Sabina Shoal ay bahagi ng Kalayaan Group of Islands na nasa West Philippine Sea. Kabilang ito sa breeding grounds o pangitlugan ng mga isda. At hindi lamang ang bansang Pilipinas ang umaasa rito. So may mga pag-aaral na yung Kalayaan Island Group ng West Philippine Sea, source at sink siya ng larvae ng mga binhi ng corals at ng isda sa Palawan, sa ibang side ng Pilipinas, at maski sa ibang bansa within the South China Sea, like China, Vietnam. So kung nawala to, kumbaga wala na magsosource. Mula nang naging agresibo ang Chinese Maritime Militia sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas, naging maliit na ang karagatan na napapangisdaan ng mga Pilipino sa bahagi ng West Philippine Sea. At kung nasira pa ang mismong tirahan at pangitlugan ng mga ito, pangamba ng mga mangingisda kung may sapat pa ba silang mahuhuling isda. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang nahuhuling isda sa West Philippine Sea. Gaya na lamang noong nakaraang taon, mula sa 295,332 metriko tonelada noong 2021. Mas mababa ng 20,000 metric tons ang nahuli noong nakaraang taon. Samantala, sa tanong naman kung maaari pang tumubo at bumalik sa dati ang mga nasirang bahura, okay pa sana kung nandun may mga natira pang mga buhay, kasi from mga buhay na corals pwede pang tumubo. Pero kapag totally ni-scrape mo na, parang binoldose mo na yung substrate, tapos wala nang matirang mga
mas mahirap siya. Baka nga hindi natin makita yung makarecover pa siya. Ang Philippine Coast Guard bumubuo na ng grupo upang magtungo sa mga nasirang bahura at magsagawa ng imbestigasyon sa nangyaring pag-ubos at pagsira sa mga corals sa lugar. Bago ang pangyayari, na-monitor ang mahigit 50 Chinese Maritime Militia vessels na nakahimpil sa mga nasirang lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng gamitin umano sa reclamation at konstruksyon ng artificial islands ang ginagawang paninira at pag-harvest ng coral reef sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang panayam kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, sinabi nito na maaaring may posibilidad na dito gagamitin ang mga kinukuhang corals at ginagawang altercation sa bahura sa may Sabina Shoal kung saan madalas na nakahimpil ang mga Chinese Maritime Militia vessels. Gayunman, sinabi ng Defense Secretary na kailangan pa rin itong i-validate dahil ang paninira ng maritime life ay isang paglabag sa international treaty. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na sa Department of Foreign Affairs ang DND para sa kaukulang hakbang kaugnay sa nasabing issue. Inirekomenda ng Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng kaso laban sa China kaugnay ng mga insidente ng coral harvesting sa West Philippine Sea. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makikipagpulong siya kay Executive Secretary Lucas Bersamin upang talakayin ang issue sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ng kalihim na kahit na walang alitan sa teritoryo ay hindi katanggap-tanggap ang ginawang pagsira ng China sa mga bahura. Sinabi din ni Remulla na makikipag-ugnayan ang pamahalaan sa top environmental lawyers sa bansa para sa potensyal na aksyong legal. Pinaiimbestigahan sa Senado ang pagkasira ng coral reef sa Rosul Reef at Escoda Shoal. Isang resolusyon ang inihain ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na kumukondena sa pagkasira ng mga bahura. Para sa mambabatas, hindi dapat payagan ng gobyerno ng Pilipinas ang patuloy na pagkasira ng kalikasan, ekonomiya at seguridad ng bansa dahil sa panghihimasok ng China. Dapat din anyang singilin ang Pilipinas, ang China na magbayad ng danyo sa pinsala sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng paghahain ng claim sa Permanent Court of Arbitration. Dumadai ngayon ang mga kababayan nating mangingisda sa Masinloc, Zambales dahil sa pahirapang pangingisda sa may West Philippine Sea bunsod ng panggigipit na ginagawa sa kanila ng mga Chinese vessel na nakahimpil doon. Mula sa Masinloc, Zambales, alamin natin ang latest kay Alan Manansala live. Alan, kumusta yung kabuhayan ng mga kababayan nating mangingisda dyan sa Masinloc? Aries Manansala, PR. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Alan Manansala. Roundup Balita. Bibiyahe patungo ng South Korea si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ngayong araw para dumalo sa gaganaping Global Education and Innovation Summit. Bukod dito, magsisilbi rin siyang isa sa mga keynote speaker sa naturang Education Summit na magsisimula bukas, September 21. Ang pagdalo ni VP Duterte sa nasabing event ay sa imbitasyon na rin ng pamahalaan ng South Korea. Bukod sa team ni VP Sara, mayroon ring grupo ng mga mag-aaral mula sa Danau City, Cebu ang kasama sa nasabing Education Summit na bahagi naman ng You Can Be VP program ng Office of the Vice President. Nag-abiso ngayon ang pamunuan ng LRT-1 hinggil sa gagawing pagpapalit ng riles sa may bahagi ng Baclaran Station. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, bahagi pa rin ito ng tuloy-tuloy na pagsasaayos sa linya ng LRT-1 para masiguro ang ligtas at mas maayos na pagbiyahe ng mga pasahero. At dahil sa gagawing pagkukumpuni, maaari nilang maapektuhan ang bilang ng ide-deploy ng mga tren sa linya.
posible ring mas tumagal ang headway o ang oras ng pagitan sa pagdating ng tren sa Baclaran Station at limitahan rin ang bilang ng mga pasaherong aakyat sa platform. Tatagal ang track replacement hanggang sa September 24. Pinapayuhan naman ang mga pasahero na planuhin ng mas maaga ang pagbiyahe. Bubuksan na bukas ang zipper lane sa northbound portion ng Katipunan Avenue para sa 2 linggong dry run. Ang mga motorista na patungo sa area ng Miriam College ay maaaring pumasok sa bahagi ng Center Island sa may Gate 2 ng Ateneo de Manila University, habang ang exit ng zipper lane ay sa dako ng Gate 3. Bukas ang zipper lane kapag weekdays mula alas 6:30 hanggang alas 8 ng umaga, liban naman kung holiday. Iniimbestigahan na ng Office of the Transportation Security ang ulat hinggil sa isang security screening officer sa Ninoy Aquino International Airport na umano'y nagnakaw ng pera sa pasahero. Base sa report, sinasabing mano-mano umanong ininspeksyon ng security screening officer sa NAIA Terminal 1 ang bag ng isang pasahero. Nang ibalik ang bag, dito na napansin ng pasahero na bukas umano ang kanyang wallet at mayroon nang nawawalang mga pera na nagkakahalaga ng nasa $300. Sinasabing nakita umano sa CCTV na may isinubong dollar bills ang naturang screening officer na tinupi ng maliit upang magkasya sa kanyang bibig. Sa ngayon ay tukoy na ng OTS ang sangkot na personnel sa nasabing insidente at kasalukuyan ng kumakalap ng mga ebidensya hinggil sa reklamo. Muli namang nilinaw ng OTS na hindi isinasalamin ng insidente ang buong imahe ng mga lingkod bayan at iginiit na mayorya pa rin ng mga civil servant ay tapat na naglilingkod sa bayan. Ikinadismaya at ikinagulat ng National Task Force to End Local Armed Conflict o NTF-ELCAC ang pahayag ng 2 batang aktivista na sila'y dinukot umano ng militar. Sa press conference kahapon ng NTF-ELCAC para sana kina Jed Tamano at Jonila Castro, pinabulaanan nila ang sinasabing kusang pagsuko. Napilitan lamang umano silang sumurender dahil sa mga pagbabanta. Nanindigan naman ang NTF-ELCAC na may mga hawak silang dokumento na magpapatibay sa kanilang sinasabi na kusang sumuko ang dalawa. Ipinauubayan na rin nila sa kanilang legal team kung ano ang magiging susunod na hakbang. Dumadaing ngayon ang mga kababayan nating mangingisda sa Masinloc, Zambales dahil sa pahirapang pangingisda sa may West Philippine Sea, bunsod ng panggigipit na ginagawa sa kanila ng mga Chinese vessel na nakahimpil doon. Mula sa Masinloc, Zambales, alamin natin ang latest kay Alan Manansala live. Alan, kumusta yung kabuhayan ng mga kababayan nating mangingisda dyan sa Masinloc? Yes, Aga, magandang tanghali sa ating mga kasambahay. Nandito nga tayo, Aga, sa San Salvador, dito sa Masinloc, Zambales. At kanina nga, Aga, nakausap natin ang ilan natin sa mga kababayan, lalo na yung mga kababayan nating mangingisda, kung saan karamihan sa kanila ay ito ang nagiging pangkabuhayan. Dito yan sa may bahagi ng Scarborough Shoal, kung saan sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas, na kung saan din matatagpuan ang ilang Chinese vessel na kanilang na-encounter. Karamihan sa kwento ng mga mangingisda dito sa San Salvador, Aga, ay nakakaranas sila ng panggigipit ng Chinese vessel na kung saan ang sinasabi ng ilan, ang katwiran ng ilan ay ayaw ng ilang mga Chinese vessel na may kaagaw dito sa pangingisda sa may Scarborough Shoal. At ang sinasabi nga, Aga, ng ilang mga mangingisda dito ay nagtsatsaga na lamang sila doon sa pangingisda at pagpapalaot. Dito yan sa may baybaying sakop ng Zambales. Kung dati umano ay nakakapamalaot sila ng malaya sa Scarborough, ngayon madalang na umano silang makarating sa lugar. Katwiran ng ilan, nakakaranas sila ng panggigipit ng China. Narito, Aga, ang ilan sa mga nakausap nating mangingisda dito sa San Salvador, Masinloc, Zambales.
ayaw nila yung siguro malaking kaagaw. Basta't nakikita na lang nila, ilan lang naman yung maliit na bangka. Mayahon mo yung isang banyera, maghapon na yun. Isang banyera lang. Kung halimbawa, 15 kayo sa isang bangka, 15 banyera lang makuha ninyo sa isang araw. Pero yung mangisda, yung mga Chinese, ito nilada yun. Aga, kaya kung ang tatanungin ay kalagayan ng mga kababayan nating mangingisda dito, pahirapan na umano ang kanilang sitwasyon, lalo na hirap na rin silang makakuha ng maraming isda kung dito lang sa baybayin ng Zambales ang kanilang gagawing pamamalaot. Pero kung kumpara doon sa ginagawa nilang pangingisda sa Scarborough, ay hitik pa rin umano sa mga yamang dagat ang Scarborough. Kaya nga lang, dahil nga dito sa mga Chinese vessel na matatagpuan sa lugar, nagiging pahirapan sa kanila ang kanilang paghahanap buhay. Aga. Alan, alam natin ipit dito yung mga kababayan nating mangingisda at apektado yung kanilang kabuhayan. Ano ba yung ginagawang tulong or meron bang programa yung lokal na pamahalaan tungkol dito sa mga affected nating mga mangingisda, Alan? Maliban aga doon sa ipinagkaloob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng or BIFAR na layag program, ay meron umanong intervention na ginagawa ang local government para makatulong sa mga kababayan nating mangingisda na apektado. Dangan lamang aga, ang sinasabi nila ay kung ikukumpara doon sa pangingisda nila sa Scarborough ay mainam pa rin umano. Kaya nga lang, dahil na nga rin sa sistema at nararanasan nilang panggigipit ng Chinese vessel, ay mas pinipili na lang nila umanong magtiis at maglayag dito sa baybaying sakop ng Zambales. Maraming salamat, Alan Manansala. May mga pinaplano na ang Marcos administration ng mga hakbang upang masolusyonan ang mga nangyayaring pagbaha. Dulot na rin ang pabago-bagong panahon o ang climate change. Ayon sa Pangulo, may mga infrastructure projects na silang iniisip na itayo para maprotektahan rin ang agricultural sector. Mula sa Malacanang, ang detalya hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mga infra projects na ito at anong partikular na hakbang ang gagawin ng pamahalaan upang masolusyonan ang mga pagbaha? Yes, Ella, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., handa ang kanyang administrasyon na solusyonan ang mga problema sa mga pagbaha. Ito ay sa pamamagitan anya ng pagtatayo ng mga multi-use infrastructure o mga flood control infrastructures, tulad na lamang ng pagtatayo ng mga dam na magagamit rin sa irigasyon sa mga magsasaka, gayon din ang paglalagay ng impounding pools. Ang bagong gawain natin ngayon ay number 1, gagawa tayo yung kung meron tayong ilalagay na dam, meron din pagkukuhanan ng tubig para sa mga magsasaka, pag-irrigation, may ganun. Yung iba naman, para mabawasan ang baha, ay maglalagay tayo ng tinatawag na impounding pools. In other words, maghuhukay tayo, doon natin iipon yung tubig. Dalawang maganda yan dahil unang-una hindi nasasayang yung tubig, may iwan doon sa atin. Tapos pagka medyo tuyo, pag hindi na umuulan, gamitin natin yung tubig para pang-irrigation ulit. Pwede pang lagyan ng isda yun habang hindi pa ginagamit. Ayon pa sa Pangulo, kailangan mas palakasin ang weather forecasting upang mabawasan ang epekto sa mga komunidad at agriculture sector. Una na ring lumika si Pangulong Marcos ng Water Resources Management Office na siyang may mandato na maglatag ng komprehensibong plano upang maiwasan ang mga pagbaha sa Metro Manila at coastal communities. Tutugunan rin ng ahensya ang water at sanitation sector ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, maganda ang pinaplano ng Marcos administration para maibsan nga itong pagbaha. Nabanggit ba ng Pangulo o ni PBBM kung kailan uumpisahan ang planong ito?
Ella, sa nakaraang mga pagpupulong niya sa mga agencies concerned sa madaling panahon, ayon nga kay Pangulong Marcos ay ipapatupad itong mga infrastructure projects na ito. At alam naman natin itong pagsisimula ng budget ng taon 2024, dyan natin inaasahan yung talagang bulto ng mga infra projects ng Marcos administration na Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok. Naging mainit sa unang araw ng plenary debates para sa 2024 proposed national budget ang usapin kaugnay ng 2022 confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Samantala, isinusulong naman ni Albay Representative Edsel Lagman ang paghihigpit sa paglalaan at pag-uulat kung papaano ginagastos ang confidential at intelligence funds o CIF. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Naging mainit na usapin sa plenaryo ng Kamara sa unang araw ng deliberasyon para sa 2024 General Appropriations Bill ang 2022 confidential funds para sa Office of the Vice President. Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Marikina Representative Stella Kimbo na sponsor ng contingent funds at ACT Teachers Party's Representative Franz Castro. Kwenestyon ng Makabayan Bloc lawmaker ang pagkakaroon ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Galing ito sa contingent funds ng Office of the President. Kung hindi siya expressly provided for budgetary allocation, wala. Okay? Wala ang 2022 na confidential fund under the Vice President, under the OVP. Tama po ba yon, Madam Speaker? Madam Speaker, una sa lahat, one can force her opinion, but one cannot force her facts. Una sa lahat, maling bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund ay isang line item appropriation. Madam Speaker, so, ibig wala sabihin tayo dun sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, hindi po natin pinag-uusapan dito. Please allow the sponsor to finish your statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito kung meron o wala na expressly provided for. Wala pa po ako dun sa contingent fund. At payagan niyo po kung ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Gusto ko po, Madam Speaker, maliwanag. Giit ni Representative Kimbo, may existing line item ang inirelease na 2022 OVP confidential funds sa 2022 General Appropriations Act at para ito sa good governance at social services. Subalit punto ng Makabayan Bloc, hindi otorisado ang paggamit ng pondo. Samantala, si Albay Representative Edsel Lagman naman nais na limitahan ang paglalaan ng Confidential and Intelligence Funds o CIF. I will initiate some changes on the appropriation of the CIF and the entitlement of some agencies. And I hope this initiative will be considered by the leadership of the Committee on Appropriations. Upang maiwasan din ang pag-abuso sa paggamit ng contingency funds, maging ng CIF, nais ding limitahan ni Congressman Lagman ang paggamit ng pondo. Plano rin ng mambabatas na isulong ang mas komprehensibong pag-uulat sa paggamit ng alokasyong ito. That is why I am proposing that in the General Appropriations Bill, we provide strict reporting requirements for purposes of transparency in the utilization of confidential and intelligence fund, and have remedial provisions on the Joint Circular number 2015-01.
Sa 5.76 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa 2024, 2.46 trillion pesos ang popondohan sa pamamagitan ng utang, samantalang 3.3 trillion pesos naman ay manggagaling sa local income at revenues ng pamahalaan. Malaking bahagi naman o 75% ng uutangin ng bansa ay manggagaling sa local sources, samantalang ang 25% ay foreign loans. Samantala, umapela naman sa mga kapwa mambabatas ang dalawang opisyal ng House Committee on Appropriations na tumulong sa pagkakaroon ng pinakamainam na pambansang pondo para sa 2024. The General Appropriations Bill is the cornerstone of our nation's fiscal management. It determines how public funds will be allocated to address the needs and aspirations of our citizens. Thus, the timely passage of this measure is not just an obligation, but our solemn responsibility. I urge every honorable member of this Congress to approach this budget with the full weight of that responsibility, to engage actively, to ask important questions, and most importantly, to prioritize our nation's welfare above all else. Let us not merely approve a budget, let us craft a legacy. Tinapos na kahapon, araw ng Martes, ang period ng sponsorship at debate sa plenaryo ng Kamara sa panukalang pondo para sa 2024 ng Department of Finance, National Economic and Development Authority, Department of Tourism at attached agencies at corporations na mga kagawarang ito. Gayon din ang Mindanao Development Authority, Film Development Council of the Philippines at Anti-Red Tape Authority. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, inusisa rin sa plenaryo ng Kamara ang confidential funds ng Office of the Ombudsman. Pahayag naman ang tanggapan, hindi sila tutol na tanggalan ng alokasyong ito kung makakasira sa integridad ng Office of the Ombudsman. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, magkano naman ang hinihinging confidential funds ng pamahalaan para sa Office of the Ombudsman sa 2024? Ella, para sa taong 2024, 51 million pesos ang proposed confidential funds ng Department of Budget and Management para sa Office of the Ombudsman. Bahagi ito ng 5.05 billion pesos na proposed 2024 budget ng tanggapan. At sa ikalawang araw ng plenary debate sa Kamara para sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon, ipinagpatuloy ang usapin sa pagkakaroon ng confidential funds. Ang Makabayan Block Lawmakers ang unang umusisa sa budget proposal ng Ombudsman, partikular na sa pagsusumite ng ulat sa paggamit ng confidential funds batay sa COA-DBM Joint Circular No. 2015-01. Si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante naman ang sumagot sa mga tanong bilang sponsor ng proposed budget ng tanggapan. Hit ng mambabatas, sumusunod ang Ombudsman sa pagsusumite ng kinakailangang ulat hinggil sa paggamit ng pondo. Wala ring anumang findings ang COA kaugnay nito. Binigyan din ng mambabatas na ayon sa Ombudsman, willing itong tanggalan ng confidential funds kung mababahira nito ang integridad ng tanggapan. Samantala, natapos na ang interpellation ng plenaryo ng Kamara para sa 2024 proposed budget ng Office of the Ombudsman, gayon din ng Commission on Human Rights. Niling naman ang sponsor ng budget ng CHR na si Negros Oriental Jocelyn Lipcay Chong na taasan ang ilalaang pondo sa CHR upang magampanan nito ang mandato ayon sa isinasaad ng mga batas at programang magsusulong sa karapatang pantao sa bansa. Kasalukuyan namang nakasalang sa plenaryo ang proposed budgets ng Commission on Elections at susunod ang Department of National Defense, Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry at iba pang ahensya ng pamahalaan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nag-uulat mula sa House of Representatives. Sa gitna ng issue sa SIM registration, isa ang National ID System sa nakikitang solusyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Iminungkahi naman ng DICT na pagsumitihin ang mga telco ng listahan ng mga kahinahinalang registrants gaya ng mga nagpaparehistro ng mahigit sa 5 SIM. Narito ang report ni Harleen Delgado.
Magkakaibang ahensya ng gobyerno na nag-i-issue ng identification cards o IDs ang isa sa mga nakikitang hamon ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa SIM registration. Sa budget hearing sa Senado ng panukalang pondo ng DICT para sa 2024, sinabi ni Secretary Ivan John Uy na may mga ahensya ng gobyerno na hindi umano ganoong kahigpit pagdating sa paglalabas ng ID, kaya maaaring pekiin ang mga impormasyon nito. Classic would be the TIN card, the TIN number. The BIR prints it for you and gives it you this card, but blanco po yung picture. So it's up to you now. If you want to put a monkey's picture there, you can always put. Ang solusyon na nakikita ng DICT, isama ang National ID System sa kanilang database para ma-validate ang mga impormasyon ng mga nagpaparehistro ng SIM. Nasa 80 hanggang 90 million na anila ang capture data ng Philippine Statistics Authority na maaaring gamitin ng DICT kapag naisaayos na ang e-government platform. Kaya mungkahi rin ni Secretary Uy pagsumitehin ang telecommunication companies o telcos ng mga kahina-hinalang registrant. On the prepaid side, let's say if the credentials that were submitted was really a passport or something that is more reliable, then maybe hindi. Pero kung barangay ID yan or a TIN number where in-upload lang yung then maybe that can be subject to a revalidation process. Ayon kay Senator Grace Poe, batay sa Memorandum Order ng National Telecommunications Commission, required na ang live selfies at hindi na maaaring gamitin ang stock pictures. Uunahin ding i-validate ang mga kahina-hinalang registrants gaya ng mga magpaparehistro ng mahigit 5 SIM. Dagdag ng DICT, malaking tulong nila ang Artificial Intelligence o AI para mapabuti ang SIM registration. Gayaan nila ng Electronic Know Your System o EKYC system na plano nilang i-integrate sa lahat ng ahensya ng gobyerno. The EKYC is a one-time big-time solution, Madam Chair, because this is already integrated to the 90 million data na pinaghirapan po ng PSA. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sasampahan ang kaso ng Philippine National Police ang lalaking nahulihan ng mga baril habang papasok sa Gate 1 ng Campo Crame. Ayon kay PNP Firearms and Explosives Office Chief Police Brigadier General Kenneth Lucas, walang permit to transport ang mga baril na bitbit ng lalaki na nagpakilalang pulis. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ilang baril ang nahuli mula sa suspect at anong dahilan bakit daw ipapasok niya ito sa Crame? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 11 short firearms at 4 na shotgun ang nakita sa loob ng sasakyan ng lalaki na nagpakilalang retired police colonel. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., lumalabas na nakarehistro sa isang security agency ang mga baril na iti-turn over sa Campo Crame para sa safekeeping. Sinabi din ni Firearms and Explosives Office Chief Police Brigadier General Kenneth Lucas, lumabag ito sa umiiral na gun ban. Wala din kasi aniya itong permit to travel para sa pagbibitbit ng baril at walang exemption galing sa Commission on Election. Dagdag ni General Lucas, dapat din nagpa-escort ito sa SOSYA para sa safekeeping ng kanilang mga baril. Kaugnay nito, Ella, mahaharap ang nagpakilalang pulis sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Group ang individual habang inihahanta ang kaso laban dito. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan. Umarap ngayong araw sa Commission on Elections ang mayor ng Malabang sa Lanao del Sur. Ipinatawag ng COMELEC ang opisyal upang pagpaliwanagin hinggil sa nangyaring indiscriminate firing sa lugar noong nakaraang buwan. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ano yung nangyari sa pagharap ng alkalde ng Malabang sa COMELEC? Magandang tanghali, Aga. Itinanggi ng alkalde ng Malabang Lanao del Sur na si Mayor Alinader Balindong ang na may kinalaman siya sa insidente ng indiscriminate firing o pagpapaputok ng 2 lalaki sa lugar sa kasagsagan ng paghahain ng COC sa barangay at SK elections noong August 31. Naniniwala si Mayor Balindong na kalaban sa politika ang may pakana ng pagdawit sa kanyang pangalan hinggil sa insidente. Kanina nga aga ay humarap ito sa Commission on Elections o COMELEC Law Department
at kasama ang kanyang abogado. Ito ay para ipaliwanag ang kanyang panig. Ayon sa abogado nito, ang dalawang lalaki na nagpaputok ay malayong kamag-anak ng alkalde. Mayroon din umanong umiiral na rido o away ng magpapamilya sa lugar. Sa ngayon, hihintay nila kung ano yung magiging desisyon ng Law Department sa issue. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi naman ibig sabihin ng pagpapatawag sa alkalde na guilty ito sa isang krimen, kundi bahagi ito ng nagdesisyon na rin ang COMELEC na bagamat wala pang rekomendasyon ang mga otoridad ay isailalim na nila sa COMELEC control ang bayan ng Malabang bunsod ng insidente. Naniniwala naman ang abogado ni Balindong na ito ang tamang hakbang ng COMELEC. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nakahandang tumulong ang AFP Visayas Command para sa pagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Negros Oriental matapos isailalim sa COMELEC control ang lalawigan. Ayon sa Viscom, mahigit 1,000 sundalo ang kanilang idideploy sa probinsya para magbantay sa darating na halalan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta na ba ang ginagawang paghahanda sa Negros Oriental para sa nalalapit na barangay at SK elections? Ella, tuloy-tuloy ang ginagawang paghahanda ng mga otoridad. Kabilang na dyan ang Commission on Elections, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa darating na October elections dyan sa bahagi ng Negros Oriental. At inihayag nga ng Armed Forces of the Philippines Visayas Command na matapos isailalim sa COMELEC control ang Negros Oriental sa darating na halalan na handa silang tumulong sa PNP sa pagpapatupad ng seguridad. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nakahandang sumuporta ang AFP para sa darating na October election sa Negros Oriental. Inihayag ni Visayas Commander Lieutenant General Benedict Arevalo na mahigit 1,000 AFP personnel ang nakahandang i-deploy para tumulong sa COMELEC at PNP sa pagpapatupad ng kapayapaan at seguridad sa Negros Oriental sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Lieutenant General Arevalo, nakalatag na ang contingency measures at security plans matapos may nasakir si Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa sa Pamplona noong March 4, 2023. Hindi anya bumaba ang kanilang seguridad pagkatapos ng nangyaring masakir. May pag-unayan anya ang AFP sa mga PNP para maging synchronized ang kanilang deployment at security plan. Ganon din sa COMELEC kapag mayroon ng guidelines para sa COMELEC control. Pero tuloy-tuloy pa rin sa ngayon ang checkpoint at security patrol sa iba't ibang lugar sa probinsya. Maliban sa 1,297 personnel na nakahandang i-deploy, mayroon pang 110 liaison officers para sa Regional Joint Security Control Council. Samantala, Ella, nag-issue naman ng show cause order ang COMELEC sa dalawang kandidato sa Baez City, Negros Oriental dahil sa premature campaign out vote by. And muna ang ating balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Muling nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa world leaders na magkaisa upang matigil na ang pag-atake ng Russia sa kanyang bansa. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly sa New York, iginiit nitong dapat nang pigilan ang nuclear-armed Moscow na isang matinding banta sa mundo. Ito ay upang maharap din ng mundo ang ibang krisis gaya ng climate change. Hindi naman kabilang si Russian President Putin sa mga dumalo sa UN General Assembly. We must act united to defeat the aggressor and focus all our capabilities and energy on addressing these challenges. As nukes are restrained, likewise, the aggressor must be restrained and all his tools and methods of war. Pinatalsik sa Canada ang isang top Indian diplomat dahil sa umunay pagpatay sa isang Sikh activist na isang Canadian citizen.
Itinanggi naman ng Indian government ang paratang na may kaugnayan ito sa krimen. Ang detalye sa ulat ni Charles Corpuz. Pinaalis sa Canada si Canadian Station Chief of India's Intelligence Agency Research and Analysis Wing, Pavan Kumar Rai, noong Lunes, September 19. Sa gitna ito ng isinasagawang puspusa investigasyon ng security agency ng Canada hinggil sa umano'y alegasyon na pagkakasangkot ng Indian government sa kaso ng pagpaslang kay Sikh activist Hardeep Singh Nijjar sa Canadian soil. Si Hardeep ay isang Canadian citizen at malakas na taga-suporta ng Independent Sikh Homeland na Kalista. Namatay ito pagkatapos barilin noong June 18 sa labas ng isang Sikh Cultural Center sa Surrey, British Columbia. Ipinahayag naman ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa G20 Leaders Summit sa India noong nakaraang linggo ang pagkabahala nito sa nangyaring krimen. Aniya, hindi umano magiging katanggap-tanggap ang anumang magiging kaugnayan ng Indian government sa pagpaslang sa Sikh leader at hiningi rin ng Canadian Prime Minister ang kooperasyon nito sa isinasagawang investigasyon. Mariin namang itinanggi ng India ang alegasyon ng pagkakaroon ng kaugnayan sa pagpaslang kay Hardeep na itinuturing ng bansa na isang terorista. Samantala, ipinahayag din ng India ang pagkadismaya sa Canadian government dahil sa umano'y hindi sapat na mga ginagawang hakbang nito upang sugpuin ang anti-India activity sa Canada. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, edad 80 pataas na ang isa sa 10 tao sa Japan. Sa national data, 29.1% ng 125 million population ng Japan ang 65 taong gulang na o mahigit. Isa ang Japan sa may pinakamababang birth rates sa mundo. Nahihirapan din itong tustusan ang aging population ng bansa. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Levitico, Kapitulo 20, versikulo 7 hanggang 8 na nagsasabi, "Magpakabanal nga kayo at kayo'y maging banal, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, at iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan at inyong isasagawa. Ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo." Balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.